So yun, magandang araw po sa inyo lahat mga paps, no? And welcome back sa ating channel. So meron po tayong kunting update, no? Sa ginawa natin na ito. Bali, no po siya, hindi ko po siya nagawan talaga ng video nung una, nung makita yung problema niya. Kasi nakala ko na hindi po natin kaya, no? So ngayon, bali nakuha na po natin yung problema niya, bali solusyonan natin. So mga update po tayo, bali recap po yung gagawin natin para lang sa baka may maka-encounter natin ng mga kapwa technician natin na ganitong problema is, no, may reference sila or magagamit nila to sa kanilang future repair, no. So, bali yung model ng ating Samsung. Ito Samsung pala to, 55 inches smart TV. So, ito yung kanyang model, oh. Sinulat ko na kasi yung cover niya nasa labas. Samsung UA55 Key 5500AG. Yun, oh. Pansin niyo, meron tayong kinuhang resistor dyan. Resistor yan, galing yan sa may LC1 LC2 natin. Bali, i-explain po natin kung ano po natin, bakit tinanggal natin yan at bakit meron pong tinanggal sa ating repair ngayon. So wait lang, nalaglag yung ating resistor na pinagagawa nating dropping para lang makuha natin yung problema. So meron tayong nakuha, meron tayong nakitang ano dito, boost converter, no, step up. So, hindi po natin nagamit to dahil meron pong dahilan. Ayan. So, bali yung problema niya, sasabihin ko lang. Yung problema niya is yung bandang taas or lahati. Ito pala. Kita ba? Kasi meron kasi tayo kasi medyo malaki yung unit natin. So, dito na lang. Yung bandang itaas, kalahati ng bandang itaas, normal po yung kanyang display. Tapos yung sa may bandang baba, meron siyang fine lines, tapos kalaunan magkaroon po siya ng bar lines. So, yun yung kanyang problema nung makita natin di pa natin binuksan. At saka, mahirap ditong buksan kasi wala po siyang screw. String lock po yung gamit niya. Ayan. Screwless type po itong Samsung na to. Ito yung mahirap buksan at napakanipis po ng kanyang gilid. So, kunting ingat lang talaga. Bali, yung ginamit natin ito ng pangbukas, marami po tayong equipment dito yung maganda is yung toothbrush at yung ating plastic retailer na ginamit natin. Flat screw at saka maliit na flat screw. Ayun. So, bali yung problema ginawa natin yung solusyon dito, is dito siya. Ito. Para malaman natin kung saan banda side yung problema, syempre, nag-isolate tayo sa may ribbon niya. Papuntang left side ng panel at saka right side ng panel. So, nung matanggal natin yung, ano una tinanggal ko doon? Dito pala. Ito. Nung tinanggal ko yung right side ng ribbon na to, nag-display siya na kalahati. Nawala na po yung parang bar lines at saka fine lines dun sa may bandang baba ng panel natin. Pero, nakakaroon po ng kunting flicker. May flicker po sa may side na to. Normal yung display, wala yung kanyang bar lines at saka fine lines. Pero meron po siyang kunting flicker. Meron siyang flicker na medyo masakit sa mata. So, bali yung ginawa ko is nag-tape method ako dito sa may side na to. Ayan, o. So, kung mapapansin natin dito, pakatay ng pantutok para masundan nyo, no? Ayan. So, dito, ito yung pin number 3. Pin number 3 natin, ito yung kanyang clock 1. Nag-umpisa yung kanyang clock 1. At saka, 6 na clock signal lang yung gamit ito. Clock pin number 3 hanggang pin number 8. So, yun yung kanyang clock 1 hanggang 6. So, next naman, kita ba? Tapos, sa kasunod naman ng kanyang clock, meron siyang pagitan. Ayan, meron siyang pagitan. Isang ground, tapos LC1, tapos isang linya na pagitan, tapos LC2 naman. Ayan, bali yung blocking natin ito is ano siya, 15 pins lahat kasi yung dalawang ito, 1, 2, ground yan. Bali dinali natin hanggang dito sa kanyang iba pang supply yung kanyang ito. Saan na yun? Ayan, yung ST2 at saka ST1, bali binlock po natin yan dito sa may side na to. Naka-block na po lahat yung signal na papasok sa may side na to, papuntang panel. Yung display niya, normal. Normal yung kanyang display na wala na po yung fine lines tapos yung bar lines. Ang problema lang is makakaroon siya ng flicker. So makakaroon siya ng flicker, habang pinanood mo siya, makikita talaga yung flicker. So medyo masakit po yung sa mata kapag pinapanood, no? So ang ginawa ko, nagtry ako dito sa may kabilang side. Bali yung tinroubleshoot natin sa kabilang side is hindi po yung
clock signal niya. Kasi kung tinroubleshoot natin yung clock signal dito, hindi na po mare-repair na yung unit natin, no? Kasi kailangan talaga na merong clock signal, kahit isang, isang side na clock signal na makapasok sa panel para makapag-display yung panel. Kung walang clock signal yung makapasok sa may panel natin, so wala po siyang display. Or kahit isa mawala dyan, makakaroon po siya ng problema or error, no? So, yung ginawa natin is, minodify natin yung kanyang swapping voltage or tinatawag na LC1, LC2. Ayun, no? LC1 tapos LC2. Meron tong resistor dito, dalawa, galing sa may level shifter natin, papasok ng ribbon, papuntang left and right na panel. So, ito yung resistor natin na tinanggal. Ayun, no? Ayan. Dito yung source galing sa may level shifter, itong dalawa na to. Tapos ito naman yung out, napapasok sa may ribbon at saka papuntang panel. Ito naman yung BGH natin. Bali yung ginawa ko, paisa-isa ko tong binaypas eh. Meron tayong galing sa may LC1, LC2 natin, nag-supply tayo ng 12 volts, 15 volts, BGH. So, nung BGH is nakakaroon po siya ng wire lines. Tapos yung EBDD naman is yung magkakaroon siya ng fine lines. Tapos yung 12 volts naman yung ginamit natin at saka BGL, ganun pa rin. Malaki yung kanyang fine lines, hindi pino yung linearity, no? Ito yung supply pala ng B12 volts natin, no? B-in. So, napaisip ako, gagamit sana ako ng ito, boost up converter para ma-adjust natin yung out niya. Yung input is 12 volts, tapos yung out niya is ma-adjust natin. Hanggang pinakamataas na, yung pinakasagad ko dito is 45 volts eh, umabot ng 40. 45 ba yun? O 40, nasa ganong voltahe. So, hindi ko siya, medyo maripis kasi yung unit natin. Hirap ako kung saan to isusuksok, kung saan ko to ilalagay. Kasi meron pa tong frame, asa na yun, no? Ayun, no? Meron pa tong frame para sa kanyang stand. Tapos meron pang speaker. Ayan. So, dito, parang makaumbok siya. At parang, makasagabal siya pagbalik natin sa kanyang mga board at sa kanyang back cover. So, yung ginawa ko is in-adjust ko yung voltahe na galing sa may BGH natin na magsusupply sa may LC1, LC2. So, makikita natin dyan, yung resistor na gamit natin is 4.7K. So, meron tayong mga mga resistor nito na pinagagamit natin. Kung 22K yung gamit natin, yung supply is 13 volts. So, yung display, magkaroon pa rin siya ng fine lines. Tapos, nalitan ko ng 15K. Ayan, 15K yan. Kita ba? 15K. Ano po yung display? Fine lines pa rin. Hindi pa rin pino yung kanyang linearity. Hanggang sa gumamit ako ng 10K. Ito, 10K to. Gumamit ako ng 10K. So, parang nakakaroon siya ng flashing or flicker. Nakakaroon ng fine lines. Tapos, pipino yung fine lines. Tapos, mag-fine lines ulit. So, hindi po siya steady yung kanyang linearity or display. So, yung ginawa ko is, in-adjust ko siya hanggang sa makuha natin yung kanyang tamang voltahe na kailangan sa kanyang LC1, LC2 para patino yung display. So, ito po siya, yung 4.7K yung gamit natin. Ito yung supply ng BGH, 30 volts po yan. Papasok sa may LC1, LC2, ayun, no? LC1, LC2 yan. Sabi ko kanina, yung may resistor dito na tinanggal natin. Ayun siya. So, yung ginamit, yung nag-connect tayo sa may out na, hindi po dito sa may galing sa may source, sa may level shifter natin. So, dito tayo na out, papasok sa may panel, papuntang ribbon, papuntang panel. Ayun, no? So, pinagdugtong po natin yung LC1, LC2. Ayan. Tapos, gumamit tayo ng 4.7K resistor papuntang BGH supply. So, tingnan natin ngayon kung ilan na po yung voltahe niya. So, titest ko, saksak muna natin para makita nyo na display na normal na siya. Ayan. So, labas yung logo ng Smart TV natin. Ayun, no? Ayun. Labas yung kanyang display. Ayan, kanina makikita natin. Bali yung problema nito, yun, dito sa may kalahating side, nung hindi pa natin na-repair, fine lines po ito dito lahat, fine lines, tapos makakaroon siya ng bawat display, merong sasabay na bar lines na kulay puti. Tapos, meron pa siyang kunting flicker, no, doon sa may kabilang side. Ayun, no, normal na po yung display niya. Pinong-pino na po yung display, wala na po siyang linearity. Clear na po yung kanyang linearity, wala na po siyang fine lines.
Yan, oh. Yun. So, check natin ngayon kung ilang voltahe yung gusto ng panel natin para mag-normal yung display or kanyang linearity. So, pasensya na kayo. Wala tayong shoutout ngayon kasi medyo may trangkaso tayo. May ubo po tayo, no? Pero, pinipilit natin kasi kailangan nating gawin to para, naman, baka may maka-encounter ng mga kapwa technician natin is gamit nila to, no? Ayan. So, naka-DC na tayo. Check natin ngayon kung ilang voltahe yung gusto ng panel. So, wait. Tingnan natin. Ayun, oh, mura 30 volts, nag-drop tayo ng 4.7 key resistor papuntang LC1, LC2. Ito po yung lumabas na voltahe. 23.9. So, run off po natin yan. Nasa mga 24 volts yung gusto ng panel natin para mawala yung kaniyang fine lines. Ayun. So, ito lang yung gusto kong bahagi. Gusto ko sana itong gawa ng video. Kasi nung pagkauna, nung hindi pa natin binuksan, yung talagang display niya. Kaso lang, akala natin na hindi natin nagawa. Kasi first time po natin maka-encounter na ganitong problema. Kalahati yung kaniyang fine lines saka bar line. So, napaisip ako na baka side cup yung problema. Pero pag ganitong panel, wala po siyang side cup. Makikita natin dito, wala po siyang side cup. Ang problema lang sa design na to, ng Samsung, yung backlight niya is dito sa may gilid nilagay, oh. Ayan. Kung kakapain mo tong side na to, ayun, oh, napakainit. Napakainit yan. Maganda sana yung may thermal sensor na para makuha natin yung kung ano siya kainit. Ayun, oh, mainit siya. Hanggang dito sa may gilid, oh. Siyempre, malapit sa may clock natin dito, sa may panel. Kaya siguro unang bumigay na side ng clock natin is dito sa may side na to. Kasi napakainit, mainit na nga yung panel, mainit pa yung backlight na side niya. Dito na side, oh. Ayun, oh, sobrang mainit talaga siya. Tapos dito sa may kabilang side, napakalamig. Yun, oh. Malamig po siya kasi wala dito yung backlight. Dito nilagay sa may gilid. Yun, oh. So sa mga ibang design naman, nasa bandang baba. Ito naman, ito sa may bandang gilid. Nilagyan ng backlight. So hanggang dito na yung video natin mga paps, no? Yun, normal po yung unit natin. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always. And this is your service, Ryan Cosentec. See you in the next video. Bye-bye.